Patnubay, palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News. RMM, responsabling mga mamamahayag at your service.
Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Dalawampu't 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Mga kababayan, ito na naman po tayo upang mulit-muli ay magkasama-sama ngayong umaga. Araw ng Miyerkules, February 19, 2025 ng taong kasalukuyan. Kumusta na po ang inyong magdamag? Mahimbing po ba ang pagkakatulog sa gitna ng mga stress at mga problemang nagaganap sa bawat buhay ng ating mga kababayan? Kamusta na po ang inyong pamamalingki ngayong umaga? Nakatagpo ba kayo ng mga mura-murang mabibili sa mga pangunahing pangailangan natin sa ating mga kusina? Bagamat sabi nga'y pabago-bago ang temperatura ng panahon, ganun din ang pabago-bagong presyo ng ating mga pangunahing bilihin. Kaya sa ating mga minamahal na mga kababayan, kaunting adjust, kaunting tatag lamang po sa buhay na ito, sapagkat sabi nga'y sino man ay naghahangad na magpakabuhay, lalo na sa mga pagkakataong ito na kinakailangan gamitin po ninyo ang inyong pagiging praktikal sa sarili. Sabi nga'y kung saan ka masigit na magiginhawahan, magkakaroon na masigit na kapanatagan, doon ka lamang, sabi nga'y pumukos. At nang para sa ganon, ay huwag kang magkaroon ng anumang pag-aalinlangan sa iyong sarili. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan ngayong araw nga pong ito. Dahil sa Miyerkules, araw na naman muli ng nobena sa Inananlagin Saklolo dyan sa Baclaran. Yan. Kaya kahit siya naman po ay pwedeng ganapin yan, kahit sa bahay, kahit sa mga ordinaryong simbahan o chapel sa mga nanugnog lugar o sa mga probinsya. Pwede naman po.
Sabi nga'y doon sa mga nagdarayo at nagbabiyahe pa ng galing sa malalayo para lamang maka-attend ng nobena sa katedral ng Baclaran dyan sa Parañaque, ay talagang karamihan po sa ating mga kababayan kapag ganitong araw ay talagang dumarayo sila para sabi nga'y sila ay makatanggap ng blessing. Malaking bagay po talaga yung sabi nga'y may malakas kang pananalig at paniniwala, lalo na sa tiwala sa Diyos at sa ating kapwa. Magandang umaga po kay Brother Denden Troy Santiago Villaluna. Thank you for watching from Lungsod ng Calapan. Likewise, ganun din kay Brother Mick Acebeda. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din po sa lahat ng mga miyembro ng Viva KPP San Benito dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sila po yung grupo na tumutulong at naghahandog ng kanilang makakayanan sa pamamagitan ng kanilang paggabay doon sa iba't ibang uri na may mga karamdaman na malao na nilang pinoproblema. Madali lamang pumatok yan ang kanilang kinaroroonan dyan sa lugar po ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti, Lungsod po ng Calapan, dyan sa Oriental Mindoro. Sabi nga po silang lahat ay nagkakatulong-tulong, nagkakadamayan sa anumang mga pamimigati o anumang mga suliranin. At sila po ay naghahandog din ng mga counseling sa lahat ng mga nagkakaroon ng malalim na suliranin sa pag-iisip. Sila po ay bibigay ng iba yung kalunasan sa pamamagitan ng kanilang mabuting pagkakandili at pagtanggap sa lahat ng ating mga kababayan. At ito nga po ay kinabibilangan ni na Brother Gerald Gasek. Magandang umaga. Brother Robin Pamilara, Brother Celso Cueto, Brother Ansel Arroyo. Yan. Ganun din ni Sister Merlina Padriquilla at Sister Analisa Menguela Gasik. Anyway, binabati po natin ang magandang umaga ang mga taga-Studio 2 Buluwagan ng Balitaan mula dyan sa kinaroroonan ng ating station manager. Ang ating publisher ng Balitang Kasado, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Likewise sa ating operation manager, kay Ate Cora Biernes. At siyempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kasamahan po dyan sa atin sa Balitang Kasado. Siyempre sa studio 3 sa Bulwagan ng Balita na kinaroroonan po ng ating kuyang Wayne Lauson. Ang issue ng lipunan, si Basayang Pisoy. Alright! Magandang umaga rin po sa ating taga-Buluwagan ng Balitaan dyan sa area ng San Balis Studio 4 mula sa kinaroroonan ni Kuyang Paul Alvin. Anyway mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. At ito nga po ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, simula 8 hanggang 10 ng umaga, official time. At syempre ngayon po ay maaga po tayo ng tanghal ng ating palatuntunan upang sabi nga po doon sa mga nakalipas na sabi nga bagamat may pabago-bago po ang time ng ating pagpasok sa ating programa. Sabi nga po ay inihingi po natin ang inyong iba yung malawak na pangunawa. Sabi nga, ika ngay higit sa lahat, mas mainam na po yung maagap. Kaysa doon, sabi nga po ay talo ng maagap ang matyaga. Di po ba? At syempre, sa lahat po ng ating mga kapulisan, magandang umaga po sa ating Provincial Director ng lalawigan ng Rizal Police
Colonel Felipe B. Maragon, magandang umaga sa iyong butihing tanggapan. At ganoon din po sa ating Regional Director of Calabarzon Region 4A. Yan, si Brigadier General Paul Kinituhay Lucas. Magandang morning po sa inyong butihing tanggapan at sa lahat po ng ating mga kapulisan sa buong Calabarzon area. Likewise, ganun din kay Police Lieutenant Chita Del Gawiran, ang PIO Chief Public Information Office ng R4A Calabarzon. Magandang morning po. At siyempre, batiin na rin po natin ang mapagpalang umaga ang butihing tanggapan ng ating Regional Director ng Region 4B Mimaropa, si Police Brigadier General Roger Quisada. Magandang umaga po sa lahat ng kapulisan dyan sa Region 4B Mimaropa. Mapagpalang umaga po. Likewise sa ating butihing PNP Chief General Romel Francisco Marbel at sa ating spokesperson ng Philippine National Police. Mapagpalang umaga po sa butihing tanggapan ni Brigadier General Jean Pajardo. At syempre sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang area ng Metro Manila, sa buong Kamindanawan at buong Kabisayahan. Magandang umaga po. At syempre, good morning din sa ating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Magandang umaga, sir, at sa lahat ng ating mga kasundaluhan sa buong bansa. Likewise, kay Major General Cirilo C. Balaore Jr., ang Commanding Officer ng 2ID Jungle Fighter ng Philippine Army. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, ganun din po sa ating pong mga kasamahan sa Region Rizal Provincial Police Press Corps. Ito po ay sa pangunguna po ng ating masipag, magiting at talagang mapagkapwa, ang Pangulo ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ni Sergeant Major Donato Billones. Ganun din po ng ating Vice President, Kuyang Win Lauson, ang ating Secretary, Ate Roderica Rivero, ang ating Auditor, Oyang Alan Bordeos, ang ating PRO, si Kuyang Arnold Paharon Jr. At syempre sa lahat po ng ating mga Board of Directors, syempre sa buong una po ng Chairman of the Board, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuco bilang tumatayong Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps. Ito po ay kinabibilangan ni na Kuyang Bernie Gamba, ni Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagikana, Kuyang Jerry Aquino, Ate Vicky Custudio, Kuyang Herman Patulot, Ate Cora Biernes, Kuyang Ricardo Islita, at si Kuyang Dan Torbeles. Magandang umaga po. At syempre ang ating pong treasurer, Kuyang Jerry Aquino. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ganun din po, good morning. Thank you for watching kay Judy Ann Namuco ng Oriental Mindoro. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay. Alright mga kasado patroller, standby report. Ganon din sa ating mga minamahal na mga correspondent dyan sa iba't ibang dako ng mundo, particular na po dyan sa area at lugar ng United States of America, sa kinaroroonan din ng ating si Pastor Kuyang Guillermo Valencia, ang ating correspondent na nasa Georgia, USA. Magandang gabi sa iyo dyan, Kuyang Guillermo Valencia. At syempre, ganun din po kay Ate Lynn Gabiana ng Taiwan, ang ating correspondent. Magandang umaga sa iyo dyan, Ate Lynn. Likewise, sa lahat din ng ating mga columnista at writer sa iba't ibang area ng ating bansa dito sa Republika ng Pilipinas, ganoon din po sa iba't ibang dako ng mundo. Siyempre, ang ating pong pagtatanghal ay worldwide. 38 minuto makalipas ang
ikapito ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright mga kababayan, tumako muna po tayo sa ating mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! Tol Kasado Patroller, standby report, makaraan ng ilan nating mga pagbabalita. Alas 7:39 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. All ballots printing malapit nang matapos ang 50% ayon sa COMELEC. Round 1. Ready, go! Malapit nang maging halfway mark ang pag-print ng 73 milyong official ballots para sa May 12 midterm poll. Inulat Martes ng Komisyon ng Eleksyon. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na nasa 47.48% na ngayon o kabuuang 34,235,042 baluta ang mga naimprenta na ng National Printing Office. Sana sa mga susunod na araw naabot natin ang 50% mark, dagdag pa niya. Sa kabuong bilang ng mga baluta na nakaprint, 17,254,221 baluta ang naimprenta ng service provider na Mero Systems, habang 16 million naman 980,821 baluta ang ginawa ng NPO. May kabuwang 37,862,378 na baluta pa ang kailangang i-print. Samantala, kailangan pa rin ni Mero na mag-print ng 19,595,657 baluta, habang ang NPO ay kailangang makapag-print ng 18,266,721 baluta. Optimistic ni Garcia na maaaring makumpleto nila ang paglilimbag ng mga opisyal na baluta sa unang bahagi ng Marso. Kung isasaalang-alang ang kasalukuyang bilis, baka makumpleto natin ang pag-print ng baluta para sana sa March 9 or March 10, sabi niya. Matapos makumpleto ang pag-print ng mga baluta, ay dinagdag ng COMELEC chief na tutukan nila ang manual at machine verification ng mga opisyal na baluta. Para sa natitilang mga araw hanggang Abril 14, ilalaan namin silang lahat sa pag-verify, dagdag niya. Sinimula ng full body ang muling pag-print ng mga baluta noong huling bahagi ng Enero, matapos pansamantalang suspindihin ang season ng pag-print dahil sa bilang ng mga temporary starting order na issue ng Korte Suprema sa mga kaso ng nuisance bets. 42 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, alyansang senatorial bets ibinalik ng paninindigan ni PBBM sa isyu ng West Philippine Sea. Round 1. Ready, go! Nagpahayag ng suporta ang alyansa para sa bagong Pilipinas senatorial candidates nitong Martes sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagtanggol ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa ibang press conference sa Pasay City, sinabi ni dating Senate President Vicente Soto III na mabuting bagay na nilagdaan ni Pangulong Marcos bilang batas ang Maritime Zones Bill na kanyang isinulat upang itaguyod at protektahan ang mga karapatang teritorial ng bansa. Lubos kong sinusuportahan ang kanyang paninindigan sa West Philippine Sea, sabi ni Soto. Obvious ang stand ko kasi ako ang original na nag-file ng Declaration at Maritime Zones ng Pilipinas. Si Pangulong Marcos noong Nobyembre 2024 ay nilagdaan ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act na naglalayong ideklara ang mga karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone nito upang magtatag ng mga basing legal para sa pagsasagawa ng mga aktibidad sa lipunan.
ekonomiya, komersyal at iba pang mga aktibidad sa mga lugar. Ang Republic Act 12064 ay tumutukoy na pinakamataas na lawak ng teritoryo ng dagat, contiguous zone, exclusibong economic zone, at continental shelf. Pinapayagan din ito ang delineation ng mga continental shelves na umaabot sa lampas na 200 nautical miles alinsunod sa Artikulo 76 ng United Nations Convention of the Law of the Sea. Ang batas ay nagtatakda rin ng mga karapatang soberanya sa mga maritime zone ng Pilipinas, pagtatatag ng eksklusibong karapatan ng bansa sa nagalugarin at samantalahin ang mga yamang buhay at di buhay na matatagpuan sa mga suna bilang pagsunod sa angklos at iba pang umiiral na batas at kasunduan. Ayon pa rin kay eleksyonist Senator Francis Tolentino, big plus ang suporta ng ibang bansa kabilang na ang Estados Unidos sa Pilipinas sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Sana ayon tayo sa tama ang ginawa ng Pangulo, sabi ni Tolentino na tumutukoy sa West Philippine Sea policy ni Pangulong Marcos. So it just goes to show that tama ang posture ng Pangulo. Habang nag-e-evolve ang sitwasyon, tama siya dahil nakahanay ito sa ginagawa ng ibang bansa ngayon. Sumusuporta sa paninindigan ng Pilipinas, dagdag pa niya sa press briefing ng Palasyo noong February 8. Paninibago ni Pangulong Marcos ang kanyang pangako na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng agresibong pagkilos ng China sa karagatan ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mananatili ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea anuman ang mga aksyon na ginawa ng China. 46 na minuto makaraan ang 7 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ang ating balitaan. Pinabilis ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa suporta ng World Bank. Round 1. Ready, go! Target ng Department of Agrarian Reform na sa suporta ng World Bank na may pagmahagi ang 396,413 electronic land titles sa mga agrarian reform beneficiaries na sumasaklaw sa 400,000 ektarya ng buong bansa ngayong 2025. Sa isang balita nitong Martes, sinabi ng DAR na ang inisyatibo ay nasa ilalim ng suporta to parcelization of lands for individual titling project na naglalayong bigyang kapangyarihan ng mga ARB na may legal na pagmamay-ari ng lupa at pinahusay na pag-akses sa tulong ng gobyerno. Inihayag ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang plano sa Series Year 2024 Split Project National Assessment at CY 2025 Direction Sitting Conference na ginanap sa Quezon City mula February 10 hanggang 14. Ayon sa DAR, malaki ang nagagawa ng ahensya sa paghahati o pag-arsila o pagparsila ng Collective Certificates of Land Ownership Awards na mga individual na titulo. As of December 31, 2024, ang DAR ay nakapag-validate ng mga 1,322,379 hektares, nakapag-document ng 312,421 hektarya at matagumpay na nakapag-rehistro at nakapagmahagi ng 174,111 hectares sa ARBs. Sa bagong target nito, pinabilis ng DAR ang paglipat mula sa kolektibo patungo sa individual na pagmamay-ari ng lupa upang mabigyan ng ganap na kontrol ang mga magsasaka sa kanilang mga lupain. Bukod dito, inaasahang ito ay mapagpapalakas ng produktibong agrikultural, magpapalakas ng oportunidad sa ekonomiya ng mga magsasaka at magbibigay naman ng akses sa mga programa ng pautang at pamahalaan. Bilang pagpapakilala ng tiwala, pinalawig ng World Bank ang suporta sa pananalapi para sa Project Split noong Disyembre
2024 na itinulak ang deadline ng pagtatapos ng proyekto ng December 31, 2017. Tinitiyak ng extension na ito ang patuloy na pagpupundo at technical na tulong na nagpapahintulot sa DAR na i-fine-tune ang kanilang pagpapatunay. Dokumentasyon ng mga proseso ng pagpaparehistro para sa mas maayos na pagkapatupad. Binigyan din ni Undersecretary for Finance, Management and Administration Office Lani De Leon ang kahalagaan ng financial support ng World Bank. And consonance with the directive of the President to accelerate the distribution of land titles, combined with this extension, let's take this as a free jumpstart. She said ito ay nagbibigay daan sa buong DAR, lalo na sa mga nakikibahagi ng direkta sa pagkapatupad ng Project Split upang pinuhin ang mga estratehiya para sa buong taon hanggang sa ganap na pagkukumpleto nito sa pamagitan ng 2027. 10 minuto bago mag-ikawalo ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, 115,000 tropa ng PH Army tutulong sa pag-secure ng May 12 Falls. Round 1. Ready, go! Lahat ng 115,000 tropa ng Philippine Army ay tutulong sa Philippine National Police sa pagsisiguro sa darating na midterm elections. Ang buong 115,000 lahat na tayo ay magiging tapat dahil nais nating maging matagumpay ang demokratikong gawaing ito. Baka wala tayo sa front lines, baka nasa likod tayo, nangungulikta ng impormasyon, nagbabahagi ng impormasyon. Ito sa mga concerned agency para sa kanilang nararapat na aksyon. Pero ang buong army ay committed na gawing successful ang election na ito, pahayag ni Philippine Army Commander Lieutenant General Roy Galido sa media briefing nitong Lunes ng gabi. Nang tanungin kung ilang sundalong ang ipapakilos para makatulong sa pag-secure ng butuhan. Nakikipagtulungan din aniya ang mga Army Commander sa PNP sa pagtukoy ng critical areas na nauna nang natukoy ng Commission on Elections. Ang papel natin ngayon ay Army, ay ihanda ang tropa, ihanda ang ating mga unit para masuportahan ang PNP at ang COMELEC sa pagsisikap na ito. Ang sabi ni Galido, dagdag pa ng Philippine Army Chief, smoothly ang pag-deploy ng tropa bago ang eleksyon. 8 minuto bago mag-ikawalo ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, PNP sumumpa na magpangangalaga ng kabanalan ng eleksyon sa pamagitan ng kontrabigay campaign. Round 1. Ready, go! Inatasan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel nitong Martes ang lahat ng tauhan ng pulisya upang wag lamang ipatupad kundi i-internalize din ang pangako sa kampanyang kontrabigay bilang bahagi ng pangitain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa malinis at tapat na patas na halalan ng Mayo 12. Habang naghahanda ang bansa para sa 2025 eleksyon, naninindigan ng PNP sa natungkulin nitong protektahan ang kabanalan ng proseso ng halalan. Hindi lamang ipapatupad ang ating mga tauhan kundi buong pusong yayakapin ang kampanyang kontrabigay. Tinitiyak ang malinis, tapat at patas na halalan para sa bawat butanting Pilipino. Ayon kay Marbel, ang direktiba ay dumating sa buong suporta ng Commission on Election na naglunsad ng Committee on Kontrabigay o CKB noong nakaraang February 7. Pinatitibay ng CKB ang pagsisikap laban sa vote buying, ang siling sa pamagitan ng pagbibigay kapangyarihan
sa mga ahensya ng pagkapatupad ng batas, kabilang na ang PNP, ang Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation na magsasagawa ng surveillance, mag-validate ng mga report at gumagawa ng mapagpasiyang aksyon laban sa mga paglabag sa halalan. Sa ilalim naman ng pinalawak na kontrabigay 2.0, may mahigpit na babantayan ang mga pinapalagay na pagbili ng buto at pagbibinta ng buto tulad ng pag-aari o pamamahagi ng pera, kalakal o campaign material sa naglalayong maka-impluwensya sa mga botante. Ang mga individual na nahuli sa akto ay maaaring maharap sa agarang warrantless arrest ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Inaatasan ni Marbel ang lahat ng police units sa buong bansa na paigtingin ang monitoring efforts, magsagawa ng informasyon campaign sa makikipagtulungan ng malapit sa COMELEC sa pagsisiyasat at pagkilos sa mga ulat ng election fraud. Ayon, ang PNP ay patuloy na tutugon pagpapatupad ng batas. Hinihikayat namin ang mamamayan na makiisa sa nai-report ang anumang uri ng pagbili ng buto o pagbibenta ng buto sa mga otoridad, ang sabi ni Marbel. Ang pagbili ng buto ay pagbibenta ng buto ayon sa kahulugan sa ilalim ng Artikulo 12 ng Omnibus Election Code ay may parusa na pagkakabilanggo ng 1 hanggang 6 na taon. Maaaring maghain ng reklamo sa main office ng COMELEC o sa mga itinalagang kontrabigay center sa buong bansa. Limang minuto bago mag-ikawalo ng umaga, ito'y hatid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, puntahan po muna natin ang pag-uulat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area ng ating kapuluan. Unahin po muna natin si Kuyang Don Robert Ramiro. Yan. Alright, Kuyang Don Robert Ramiro, standby report. Kuyang Dan Torbeles, standby report. Likewise, ganun din kay Kuyang Landul Luto, standby report. Kuyang John Santusidad, standby report. Ganun din kay Kuyang Herman Patulot, standby report. Ganap na alas 7:56 ng umaga. Ito'y hatid ng balitang kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa umagang ito sa ating pagtatanghal ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Naway ang kay gandang araw ngayong Miyerkules ay maging bahagi po ng kagandahan sa bawat isa. Sabi nga po ay, bagamat sabi nga'y mainit na rin ngayon sa araw, basta sa gabi naman ay malamig. Siyempre, higit po sa lahat, kinakailangan po mga kababayan, malamig din po yung mga ulo, lalo na sa mga tsuper, sa lahat ng mga motorista. Kinakailangan po kaunting lamig lamang ng sentido. Huwag masyadong magagalitin sa gitna ng kalye. Lalong-lalo na po dun sa ating pong mga traffic enforcer na nagpapatupad ng sinasabing kapausad ng sinasabing trapiko. Yan. Alright? Nasa linya ang ating Kasado Patrol 20 mula po dyan sa area at lugar ng National Capital Region. Alright, Kuyang Don Robert, standby report.
Ganap na alas 7:59 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Kasado Patrol Report. Alright mga kababayan, mga sasakyang dadaan sa mga expressway na walang rapid, pagmumultahin ng Toll Regulatory Board. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 20. Kuyang Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, iputok mo na yan. Yes, Kuyang Arnold, mga kaibigan, huhulihin na at pagmumultahin ng Toll Regulatory Board ang mga operators ng mga sasakyang walang Radio Frequency Identification Stickers o RFID na dadaan sa mga expressways. Dahil dito ay umapila si TRB o Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus sa mga dadaan sa expressway na walang RFID stickers na sa Marso 15 ng taong kasalukuyan. Ito ay mag-i-issue na sila ng violation tickets at pagbumultahin ang mga motorista na papasok sa mga tigiding booth ng mga expressway lanes. Layunin nito ay upang mapabilis ang biyahe at maiwasan ang mahabang pila. Ayon pa kay Corpus, 3% lamang sa kabuang 100% na motorista ang hindi pa nakapag-install ng kanilang RFID. Libre ang installation nito at pasimple pa ang mga requirements. Kaya walang dahilan para sa mga hindi nakakatugon na ang mga nabanggit. Dagdag pa na nito na tutulungan pa ng matauhan ng TRB ang mga may problema para makabitan ng device at dito sa 50 lugar na merong installation sites. Mula sa National Capital Region, Patrol 20, Don Robert Ramiro para sa KBS RMM News, Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Samantala, alas 8:01 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Alright, isunod po naman natin ang pag-ulat ng ating Kasado Patrol 47. Ito po ay may kinalaman si tinaguri ang rank number 10 na most wanted person arestado ng Binangonan Rizal PNP Calabuso. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 47, Kuyang Dan Torbeles. Alright, Kuyang Dan, good morning. Yes, magandang umaga Kuyang Arnold at Kuyang Alan. Isa sa dalawa na lalaki ang inaresto ng Binangonan Rizal PNP. Ito ay may bitbit na mula sa warrant tracker team ng Dakong Hapon taong kasalukuyan, February, sa barangay Makamot, Binangonan Rizal. Bitbit na ang nasabing warrant of arrest. Itong mandamiento de aresto ang isang akusado na si alias Bray, 22 anyos, binata, residente ng nabanggit na bayan sa Rizal. At ito ay mayroon kinalalaman na umano'y ay panggagahasa o rape. Batay sa report ng Rizal PNP ng pag-alaman kay Rizal Police Provincial Director Police Colonel Felipe Maragon, inaresto ang akusado ng mga operatiba Binangonan Police dahil sa bisa ng warrant of arrest ng RTC Branch 67 ng Binangonan Rizal Court sa kasong umano'y rape na 4 counts. Ito kay Arnold. At walang inirekomendang piyansa ng korte laban sa akusado at base sa investigasyon ng Binangonan ng Pulis Binangonan sa Rizal, ito at ang paglilinaw ng Provincial Director Police Colonel Maragon, ang Rizal PNP niya ay hindi titigil at patuloy na tutugisin ang mga wanted person na mga individual
at lalo na kung bitbit ang warrant of arrest laban sa mga nagtatago sa batas. Samantala ito ay himas naman ng Rias na Bakal kulungan ang akusado sa Binangonan Rizal Police Station habang tinutugis naman manhunt follow-up operation ng mga operatiba ang nakalalaya pa na sangkot na itong pangalawang suspect sa nasabing panggagahasa. Mula sa Rizal, ako si Kasado Patrol 47, Dan Torbeles nag-uulat live sa KBS, sa News TV, may dyaryo pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 47. Kuyang Dan Torbeles, thank you Kuyang Dan! Talaga mga kababayan, panapanahon po talaga. Ngayon po yung season. Sa mga most wanted ay talagang ngayon po nadadakmana ng ating mga otoridad. Alright, isunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula naman po dyan sa lugar ng Cavite. Nadakma din. Nako talaga. Kaya itong mga nagtatagong ito ay talagang sabi nga paliit na ng paliit mga kuyang ang inyong harapan. Sabi nga hindi kayo tatantanan ng ating mga otoridad. Lalo pat marami po ngayon sa ating mga kapulisan ang mga kabataan kaya medyo talaga masisipag sila para sabi nga kayo ay kanilang kariri nila ang paghuli sa inyo. Kaya kinakailangan po talaga kayo ay magsisuko na para na sa gayon huwag po kayong mahirapan. Mahirap po managuan sa panahong ito. Unang-una, mahal ang bilihin. Saan kayo kukuha na yung gagastusin? Mamundok man po kayo, siguradong gutom at ginaw o malaria ang aabutin nyo. Kaya ito po, matipon tanggapin ang pagulat ng ating Kasado Patrol 25. Ito po ay regional level most wanted person arrested and joint police dyan po sa Cavite. Ang detalye po ay manggagaling kay Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Lando, standby report. Kasado Patrol Report. Ganap na alas 8:06 ng umaga. May pag-uulat ang ating Kasado Patrol 25. Alright, Kuya Lando Luto. Alright, sige. Good morning. Kuya Lando. Alright, okay. Balikan natin, alright. Kuya Lando, good morning. Nawawala sa linya ang ating Kasado Patrol 25. Balikan natin po maya-maya ng konti mga kababayan. Ganap na alas 8:07 ng umaga, ito'y hatid ng balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. CIDG walang nagsabi sa akin na mag-file ng Raps BS Duterte. Round 1. Lady, go! Ayon pa rin kay Criminal Investigation and Detention Group, CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, nitong Martes hindi siya inutusan ng Senado o Malacanang na magsampa ng reklamo ng inciting to sedation at unlawful utterances laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pananalita na pumatay ng mga senador. Hindi namin kailangan ang Senado, hindi namin kailangan ang Malacanang dito para mag-file ng kaso na ito. Hindi yata dapat makialam ang Malacanang dito dahil ito naman ay puro tagapagpatupad ng batas. Ang pulis ay law enforcer, so may nakikita tayong paglabag sa batas. Paglabag sa batas, sabi ni Torre sa press briefing sa Camp Crame. Ayon pa rin kay Torre, nagbigay ng pahintulot si PNP Chief General Romel Marbel na ako ang magsasampa ng mga kaso at isinasabi niya na sige na gawin mo ang trabaho mo. Trabaho ko ito sabi ni Torre. I'll be remiss kung hindi ako mag-file ng kaso
at ibang tao ang mag-file ng kaso na ito, nakakahiya naman sa PNP yon na pag inunahan tayo ng ibang tao, mag-file na sa kitang-kita naman violation ng isang tao na palaging may nakatutok na kamera. Dagdag pa ni Torre noong Lunes, nagain si Torre ng mga reklamo dahil sa inciting sedation at unlawful utterances laban kay Duterte bilang bahagi ng case build-up sa Department of Justice. Napakarami kasi ng kanyang mga sinabi, napakahaba, napakarami rin ng mga enumerations ko doon sa complaint na ginawa ko. So I'll just leave it up to prosecutors to evaluate kung alin ang kanilang i-elevate sa husgado for trial at alin ang kanilang i-dismiss kung meron man silang i-dismiss, sabi ni Torre. Hindi raw kailangan ng private a complainant ang mga kasong isinampa ng CIDG sa DOJ. Alam naman natin lahat ay nakikita natin sa social media kung ano ang kanyang ginawa. In-evaluate namin yun, ang final namin sa dagdag pa niya ayon kay Torre. Hindi dapat baliwalain ang sinabi ng dating Pangulo at sinabing panahon para sa pananagutan ni Duterte sa kanyang mga pahayag. Binatikos pa niya si Duterte dahil sa hindi pagtupad sa kanyang mga pangako sa mga tauhan ng pulisya na sumunod sa kanyang utos na pagkapatupad ng kanyang controversial na drug war mula 2016 hanggang 2022. Bakit kailangan i-justify na tama ang mga ginawa ng mga pulis noong time ni Duterte? Hindi ba may pangako siya? Anong pangako niya? Sagot niya lahat. Hindi ba? Ano yon? Joke ulit. Hindi ba may sinabi siya pwede ka mang-rape? Sagot ko yan. Ako'y magpapakulong ng sarili ko. Joke ulit yon. Sabi ni Torre na una nang binanggit ni Duterte ang pagpatay sa 15 senador. 15 senador para lumikha ng mga bakanting posisyon para sa mga kandidatong kanyang iniendorso sa Mayo 12 midterm election. Nagtalo si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ni Duterte na nagbibiro lamang ang dating leader. Nanindigan si Torre na hindi biro ang binitawang salita ni Duterte tungkol sa pagpatay. Hindi naman pwede yan, bagong Pilipinas na. Sumunod tayo sa batas dahil bagong Pilipinas na kung noong tinulirit yung mga ganyang mga shortcuts na ngayon hindi uubra yan sa ating presidente, sabi ni Torre. Ganap na alas 8:11 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, Pimentel iniling sa liderato ng Senado na pabilisin ang impeachment ni Vice President Sara. Round 1. Ready, go! Nananawagan sa Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III kay Senate President Francis Escudero na kumilos ang forthwith na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magbigay diin sa constitutional mandate para sa garang paglilitis. Ipinadala ni Pimentel sa mga reporter noong Martes ang kopya ng liham na may petsang February 14 na ipinadala niya kay Escudero kung saan binanggit niya ang Article 11 Section 3 na 1987 Constitution na nagsasaad na sa sandaling magpadala ng impeachment articles ang House of Representatives, paglilitis sa pamagitan ng Senado ay dapat magpatuloy. Ang forthwith na dapat ipaliwanag alinsunod sa verba legisrol, ibig sabihin dapat itong bigyan ng malinaw at ordinaryong kahulugan nito. Nang walang pagkakaantala, sumulat si Pimentel, tinukoy ng senador ang parehong salin sa Ingles at Pilipino ng Constitution na binigyan diin ang opisyal na terminong Pilipino para sa forthwith ay agad na nagpapahiwatig ng agarang malinaw ang tungkulin ng Senado na kumikilos ng walang anumang pagkakaantala, dagdag niya.
Matatag nang itinanggi ni Escudero ang aligasyon na ipinagpaliban ng Senado ang impeachment proceedings sa nagpapaliwanag na hindi maaaring ituloy ng mga senador ang paglilitis kung hindi ipapatawag ang impeachment courts na maaari lamang gawin sa regular session. Samantala, suportado naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang panawagan ni Pimentel na mag-convene ang Senado kasunod ng transmittal ng articles at impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, binigyan din niya ang kahalaga ng neutralidad ng mga senador na magsisilbing mga hukom sakaling magpatuloy ang proseso ng impeachment. Will bilang senador at kapag nahinog na ang isang impeachment process, magiging sa isang senador judge ay dapat manatiling neutral o impartial, sinabi ni Ontiveros. Sa mga mamamahayag na sa gilid ng inaugurasyon ng Manawag Torres Assistance Center sa Pangasinan, isang video nito ang ipinadala sa Senado, pero nakikiisa ako doon sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senador Coco Pimentel sa kanyang pag-iintindi ng konstitusyon. Ay malinaw ang utos sa amin ng once matransmit sa amin ang articles at impeachment tulad ng nangyari ay agad na mag-convene, dagdag pa niya. 15 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Kasado Patrol Report. May pagulat ang ating Kasado Patrol 25 mula po dyan sa area at lugar ng Cavite. Regional level most wanted person arrested in joint police operation. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol 25 kay Double L, Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Good morning! Yes, good morning, Kuya Arnold. At good morning sa ating taga-subaybay, CBS RMM News, Radyo na TV ba? Tama ka dyan, Kuya Arnold. Ito nga ay itong arestado nga itong regional level most wanted person during joint police operation personnel of the Bangalianes Municipal Police Stations together with the Station 5 and Davao City Police Office conducted a joint police operations against wanted persons that led to the successful arrest of the suspect for violation of RA 8353 in Barangay Tumana, Farmers 2 in Marikina City, yan sa Metro Manila or sa Barangay Tumana in Marikina City dyan sa Metro Manila. At that was kahapon to, Kuya Arnold, February 18. Police Major Raymond T. Balbena at OIC Magallanes Municipal Police Station identified the suspect as alias Jerome, a resident of Barangay Tumana in Marikina City, yan nga sa Metro Manila. At nasa lista nito, Kuya Arnold, ng regional wanted person dito sa Calabarzon. Samantala, personnel ng Magallanes sa PNP, led by Police Major Raymond T. Balbena, Chief of Police of Magallanes PNP, together with Police Major Jati Baguio, Junior of Station 5 and Davao City Police Office, conducted a joint police operation against Jerome, a wanted individual that was recorded through an alternative recording device, resulting in the rise of the arrest of the accused by virtue of warrant of arrest for 2 counts of qualified stationary threat with criminal case number R-DBO-2305087-CR and R-DBO-2305088-CR with no well recommended, Kuya Lord,
or walang kapulang piyansa amusgado. At ito ay inisyo ni Honorable Clean Ed De Castro Aquino, presiding judge ng 11th Judicial Regional Council Trans East in Davao City na may pitsang October 10, 2023. Ang suspect Arnold ay kasalukuyang nakadetain ngayon sa Magallanes Police Custodial Palace Facility dito sa Cavite para sa dokumentasyon at appropriate processing sa kanyang kaso. The successful operations highlights the police force commitment to upholding law and order strengthens their pledge to ensure the safety and security of the community. Samantala, Police Colonel Dwight Aligre, acting provincial director of Cavite PPO, commends the preservance and unwavering dedications of the operating unit that commenced the relentless effort to police operations by tracking down individuals with outstanding warrants. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka, Kuya Arnold. Mula dito sa lalunitan ng Cavite, ako si Kasado Patrol 25, Double L, Kuya Lando Luto, nag-uulat sa KBS RMN News Radyo na TV pa. Maraming salamat, Kuya Arnold, balik kayo. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto, mula pa rin dyan sa Calabarzon area. Ganap na alas 8:20 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMN News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan ay hindi nagpapahinga. BS Reds na para matiyak ang mapayapang butuhan. Round 1. Ready, go! Sa kabila ng magkakasunod na matagumpay na operasyon ng militar na nagdulot ng matinding pagkatalo sa New People's Army, nitong mga nakaraang linggo sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi nila pababayaan ang kanilang pagbabantay upang matiyak na hindi makakagambala ang mga insyurente ng komunista sa 2025 midterm elections. Bagamat malaki ang nabawasan sa bilang at impluensya ng NPA, mananatiling mapagbantay ang AFP sa pagtiyak ng hindi makapangambala sa kapayapaan ang kanilang mga labi, lalo na sa pangunguna sa May 12 elections. Pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na sa Philippine News Agency sa isang panayam. Kabilang na sa mga neutralized kamakailan ay si Myrna Solarte alias Maria Malaya, ang kalihim ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng NPA. Patay si Solarte sa enkwentro sa mga tropa ng 901st Infantry Brigade sa Barangay Pianing, Butuan City noong February 12. Na-neutralize din ng mga sundalo mula sa 3rd Special Forces Battalion sa parehong pitsa ang dalawang ranking NPA commander sa Sitio Katipunan, Barangay San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur. Kinilala ang mga ito na sina Larry Garcia alias Joben, commanding officer ng Regional Centro de Gravidad NAMRC, at ang kanyang vice commander na kinilala lamang bilang Gaga at Garing. Sa pamagitan ng pinaigting na nakatuon sa operasyong militar, nakikipag-ugnayan sa komunidad at malapit sa koordinasyon at iba pang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Nakatuon kami sa pagtiyak ng isang mapayapa at maayos na proseso ng halalan, sabi ni Padilla. Aniya ay tinampok ng pagkakamatay ni Solarte at iba pang leader ng BHB ang patuloy na mga kabiguang dinanas ng mga insurhente ng komunista dahil sa patuloy na operasyong militar at ang lumalaking pagtanggi ng mga lokal na komunidad sa kanilang marahas na ideolohiya. Hinihimok namin ang natitirang mga miyembro ng CTG na ibaba ang kanilang mga armas, mag-abil ng mga programa ng pamahalaan at reintegration at piliin ang landas ng kapayapaan. Patuloy na walang pagod na magtatrabaho ang AFP para mabuwag ang anumang natitirang banta habang itinataguyod naman
ang karapatan at kaligtasan ng mga Pilipino, dagdag ni Padilla. 23 minuto makaraan ang 8 ng umaga. Samantala, binabati po natin ng magandang umaga si First Rider Parteles Colonel Road Batang. Magandang umaga, First Rider Parteles Road Batang. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. 6 na South Koreans, 15 Pinoy laglag sa Pasay Pugo Raid. Round 1. Ready, go! Arestado ng mga otoridad ang 6 na South Korean national at 15 Pilipino na umunoy nagpapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Operator Sub sa Pasay City nitong Lunes. Sa ulat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK nagpatupad ng mission order ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detention Group, Bureau of Immigration at PAOK batay sa intelligence information na natanggap nila sa pagsasabing engage in online gaming that targets Korean nationals. Nahuli ang mga nahuling dayuhan na karamihan ay may hawak na permanent resident. Bisa sa atong pagkapatakbo ng inihinalang gambling hub sa basement ng Heritage Hotel sa Pasay City dakong alas 5:20 ng hapon itong Lunes. Natuklasan ng reading team ang maraming computer station na ginagamit umano para sa illegal offshore gaming operations. Kabilang na sa mga naristo siya na si Ha Jang-jo na may active derogatory record sa BI dahil sa overstay o unexplained prolonged presence sa bansa. Bukod sa nasabing gaming operations, sangkot din umano sila sa game fixing at online scamming. Sabi ni PAOK, ayon sa PAOK, nakatakda na sa Martes ang investigasyon sa kaso para sa paghain ng reklamo laban sa mga suspek. Nasa custodial facility na ngayon ng PAOK ang mga suspek para sa inquest at naghihintay ng reklamo dahil sa paglabag sa Securities Regulation Code, illegal gambling, kaugnay ng Republic Act 10175, money laundering at anti-financing account, scamming act bukod sa iba pa. Samantala, sinabi ng BI na ang mga naristong South Korean ay nahaharap sa deportation at blacklisting mula sa bansa. Sa isang payag, nabanggit ni Commissioner Joel Anthony Biado na bagamat na i-turnover na sa PAOK ang physical custody ng mga naaristo, nananatili pa rin sa BI ang legal custodial dahil nagsisimula na ang deportasyon proceedings. Sisiguraduhin natin na ang due process ay sinusunod habang nakikipagtulungan ng malapit sa ating mga kasusyo sa pagpapatupad ng batas upang maalis at sa ating bansa mga hindi kanais-nais na dayuhan na nakikibahagi sa pinagbabawal ng mga gawain, dagdag niya. Kinumpirma ng mga autoridad ng South Korea na ang mga transaksyon na pera ng Korea at nakaleng sa mga account na sa bangko ay nagpapahiwatig ng aktibong pakikilahok sa mga illegal na aktibidad ng pagsunod. 27 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Samantala, Manila City Government nagsagawa ng anti-dinghy drive. Round 1. Ready, go! Inaigting na ng pamahalang lungsod ng Maynila ang hakbang laban sa dinghy sa gitna ng naiulat na pagtaas ng kaso na nakamamatay na sakit sa ibang lungsod ng National Capital Region. Inatasan ni Mayor Hani Lacuna nitong Martes ang Manila Health Department, barangay official at district hospital chiefs na palakasin ang dinghy prevention efforts. Sa patnubay ng dinghy surveillance report ng Manila Health Department, atasan ko ang MHD at ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office na mag-deploy ng karagdagang anti-mosquito larvae kits sa mga barangay kung saan naobserbahan ang pagtaas ng kaso ng dinghy. Mayroon din tayong pinaigting na misting operation, sabi niya sa isang pahayag. Ayon pa rin kay Lacuna, inatasan din ang mga health center, personnel, barangay health workers, nutrition scholars at sanitation specialists
na isama sa paghahanap na pagsira sa mga lamok ang lahat ng gulong, tutuktok ng bubong ng mga bahay sa lungsod na ginagawang mini garden na napansinan ng mga trap rainwater na ito ay madaling gawing breeding place ng mga lamok na nagdadala ng dinggi. Samantala, sinabi niya walang dinggi outbreak sa lungsod dahil ang case fatality rate nito ay nasa 0.62% lamang at ang attack rate nito ay 7.18% lamang. Ang isang pag-atake rate ng 10-100 sa bawat 10,000 populasyon ay tinuturing na mataas lalo na kapag napapanatiling sa paglipas ng panahon o sa isang siksik na populasyon. Ang bilang ng mga barangay sa Maynila ay 897 na may kabuuang populasyon na 1.91 milyong kung ilalagay sa lungsod ang bilang laban sa dengue cases. Malayo sa outbreak level, Lacuna said nagdag pa niya sa 897 barangay sa Maynila, 25 ang natagpo ang may clustering o tumaas na sa bilang ng mga kaso ng dengue. At karamihan sa mga nagkasakit ay may edad 5 hanggang 39. Ang mga distrito ng lungsod 1, 5 at 6 ay naglag ng pinakamataas na bilang ng mga kaso. 4 ang naiulat na namatay at 3 sa mga ito ay mula sa District 3. Iniulat din ni Lacuna na may kabuuang 51 barangay ang sumailalim sa misting noong February 14. Sa kasulukuyan ay ligtas ang buong lungsod sa panganib ng dengue pero hindi tayo kampante sa kabaliktaran. Dadagdagan natin ang mga supply ng gamot at bitamina ng mga health center at super health centers upang mapalakas ang resistensya ng mga residente laban sa virus, ang sabi niya. 8:30 ng umaga. Samantala, PH nagtalo sa South China Sea raw sa Global Security Conference. Round 1. Ready, go! Nagtalo ang mga opisyal ng Philippines at China dahil sa kanilang mga claims sa South China Sea sa isang roundtable discussion sa 61st Munich Security Conference sa Germany noong linggo. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, matatag ang Pilipinas sa pagtatanggol sa international order na nakabatay sa mga patakaran sa rule of law, particular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Tinukoy ni Manalo na ang pagsunod sa international na batas ay magiging pinakamainam na paraan upang mabawasan ang tensyon. Sa tuwing nagsasagawa ang Pilipinas ng anumang uri ng aktibidad sa loob ng ating exclusive economic zone, ayon sa kahulugan ang clause, pakiramdam natin ay nasa loob tayo ng ating mga karapatan. Pero kapag ang ibang bansa, sabihin na natin, ay nag-apply ng sariling domestic laws sa ilang lugar sa nasa loob ng ating exclusive economic zone, talagang lumilika ito ng uri ng tensyon sa nararanasan natin, lalo na sa nakalipas na 2 taon, sabi niya. Kung hindi ito ang kaso, kung gayon ang mayaman ang makapangyarihan na talagang nasa posisyon upang igiit ang kanilang sariling mga batas laban sa mga mahihinang bansa. Naniniwala ako pagkatapos ay nasa isang panahon ng mas malaking tensyon, dagdag niya. Para sa kanyang bahagi, sinabi ng dating ministro ng pangalawang panlabas ng China na si Pu Ying na ang China ay nag-aalaala sa anino ng Estados Unidos. Sa likod na ng mga nag-aangkin sa South China Sea at Beijing ay kailangang kumuha ng responsibilidad para sa katatagan ng riyon. Binigyan din niya na hindi maaaring sumama ayon ang China sa sakupin ng Pilipinas ang Second Tomas, Sol at Sabina. Sol dahil paglabag iyan sa Declaration on the Conduct of Parties and the South China Sea. Pumirma ang lahat dito, naalaala ko pa ang wikang iyon, hindi para gumawa na mas maraming galaw, na ang wika ay natutubig na kahilingan ng Pilipino upang ang Pilipinas ay mag-sign up din, ang sabi niya. Kaya nagkasundo kaming lahat kung
kaya ng Pilipinas na kumuha ng mga bagong bato? Paano mo maipipigilan ng iba? Paano mo mapipigilan ang China na kumuha pa? Kami ay may kakayahang walang problema. Pero nag-exercise kami ng constraints kasi committed kami sa doc na ito. So red line yan, walang dapat payagang tumawid, dagdag pa niya. Noong 2008, ang DOC ay nilagdaan ng China at mga kasapi ng Association of Southeast Asian Nations upang muling pagtibayin ang kalayaan. Ang kalayaan at paglalayag at paglipad, mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan at pagpipigil sa sarili sa pagsasagawa ng mga aktibidad. Ang hakbang ng Pilipinas na patakbuhin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Sol ay isang uri ng kawalang kabuluhan. Hindi dapat hikayatin, sabi ni Pho. Binigyang diin ni Manalo na hindi provocative ang ginawa ng Pilipinas sa loob ng ESC nito at sinusuportahan ng ibang bansa ang Pilipinas, kabilang na ang Australia, Canada, Japan, New Zealand at South Korea. Sinabi ng Singapore Minister of Defense ng Eng Hen na ang mga patrolya ng China Coast Guard ay umakyat sa South China Sea sa mga 2,000 barko o 2,000 barko sa isang araw tungkol sa 20% ng pagtaas mula noong nakaraang taon hanggang sa nakaraan. Mayroon din 2,000 Chinese militia vessels sa paligid ng pinagtatalunan ng mga tampok na kung saan ay 35% ng pagtaas mula sa 2022 idinagdag niya. Alas 8:35 ng umaga. Report. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. May higit 2 milyong pisong shabu na samsam sa Cebu Stings Operation. 4 suspek arestado. Round 1. Ready, go! Balita mula sa Cebu City, arestado Martes sa isang sting operation ng isang ama, ang kanyang kasintahan at anak at nagbunga ng kabuang 1.7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ang 51 anyos na suspek ang naging paksa ng bypass operation na isinagawa ng mga operatiba mula sa Cebu City Police Station 11 sa kahabaan ng Fatima Street sa Barangay Dulho, Fatima nitong lungsod. Subalit kasama nito ang 48 anyos na kasintahan ng suspek kasama ang kanyang 31 anyos na anak. Sa operasyon, namigay ang mag-ama ng isang malaking pack na may puting sangkap na pinaniniwalaang shabu na may timbang na 252 gramo habang ang kasintahan ay nagbigay ng mas maliit na pakete ng illegal na droga. Nasa kustodiya na ngayon ng Baling Police Station ang trayo habang inihanda na ang kasong droga laban sa kanila. Samantala, umaabot sa 326,000 peso halaga ng hinihinalang shabu ang naibunga ng isang 51 anyos na e-bike driver na isinagawang bypass operation sa Coastal Village ng Tihero sa lungsod ng ito. Nasa kustodiya ng Waterfront Police ang suspek at naharap sa kasong pagbibinta at pag-aari ng illegal na droga ayon sa parusa sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 8:38 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV Radyo na Dyaryo pa. Samar Town Tag as modelo para sa mahabang pagkalugis sa ani ng isda. Round 1. Ready, go! Samantala,
Tacloban City kinilala ang coastal town ng Daram Samar bilang modelo ng bansa para pagbabawas ng mga pagkalugi pagkatapos ng aniya ng May 247.89 milyong pisong pamumuhunan na naglalayong mapahusay ang mga oportunidad sa ekonomiya para sa mga komunidad sa baybayin. Ayon kay Oceana Philippines Vice President Gloria Estensor Ramos, napili ang bayan ng pamamagitan ng kanilang kampanya bilang modelo para sustainable fishing na may malakas na suporta ng lokal na pamahalaan at pagbuo ng komprehensibong plano. Ang Daram ay ang pinakamahabang baybayin at pinakamalaking munisipal na tubig sa Samar Sea at may mabigat na umaasa sa pangingisda. Gayunpaman, ang mga mangingisda nito ay naharap sa mga makabuluhang hamon kabilang na ang kakulangan ng tamang posibilidad ng imbakan, kawalan ng katatagan ng merkado, at ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa supply ng isda at kabuhayan ng papanatili, sinabi ni Ramos sa isang panayam nitong Martes. Sa pag-aaral ni Oceana noong 2024, sa Samar, umaabot na ng 40% ng fish catch ang nawawala dahil sa pagkasira at kakulangan ng processing facilities. Nabanggit ng pag-aaral na ang sistema ng kalakalan ng isda sa Daram ay malaki ang kontribusyon sa mga pagkalugi na ito dahil maraming mga catch ang ibinebenta sa dagat. Sa humahantong sa mga hindi na italang paglabag sa kawalan at katatagan ng presyo, nakalama halos kalahati ng mga nahuli ng isda ay nawawala bago sila ilapag o mabulok bago ibenta. Kapag tinalakay natin ito, isipin kung gaano kalaki ang magandang pagkakaiba na gagawin ito para sa mga komunidad sa baybayin at sa buhay ng mga mahihirap na pamilya, sabi ng babae. Ayon pa rin kay Oceana Philippines Campaign, ang Research Director Ria Eray Prosart, nakaisip na ng 5 taon plano ang lokal na pamahalaan ng Fisher Folk sa tulong ng Oceana at mga eksperto mula sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan. Ang layunin ng plano ay upang mabawasan ang mga pagkalugi pagkatapos ng pag-aani mula sa 40% hanggang 10%. Hanggang ang 249.89 milyong piso namang budget requirements ay phase sa 3 pangunahin at 6 na auxiliary village na may 10 asosasyon nakatuon sa infrastructure at access roads, development equipment, acquisition, skills training at values formation. Ang budget ay nagmumula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, handang tumulong sa mga lokal na pamahalaan ng mga plano na handa na para sa implementasyon. Ang lokal na plano sa Daram ay sumusuporta naman sa Philippine Development Plan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. o pamahalaan ang basura ng ani. Ang proyekto ay naglalayong maiwasan ang pagkawala ng mga mahalagang sustansya ng isda at pag-aaksaya ng catch ng isda sa panahon ng PEC. Session sa pamagitan ng pagtatatag ng mga pasilidad na sumusuporta sa tamang paghahawak, pagproseso at imbakan, sabi ni Prosarge sa mga reporter. Ang proyekto ay makikinabang sa mga 9,293 residente sa 10 coastal village sa bayan ng Daram. Sa isang pahayag, kinilala ni Vice Mayor Lucia Astorga na habang ang Daram ay may malawak na yamang dagat, ang kawalan ng malamig na imbakan ng mga pasilidad sa pagpapatayo at organisadong pag-akses sa merkado ay madalas na humahantong sa pag-aaksyon ng isda. Nabanggit ng opisyal na ang seasonally ng sardinas at pagdudulot ng drastic price fluctuations sa nagre-resulta sa pagtatapon ng Fisher Folk ng labis na isda tuwing peak season dahil sa kakulangan ng mga mamimili.
Ang Oceana ang pinakamalaking international na organisasyon ng advokasya na nakatuon lamang sa pangangalaga ng karagatan. Apat na po 3 minuto makalipas ang 8 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansiya totoo. National Newspaper. Alright, maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre sa ating pong mga nakapiling dito sa ating technical site, si Ate Delrose Aldiaz Santos at Ate Rose Padirong. Maraming salamat po sa ating mga nakapiling na mga kasado patrollers, panguna ni Kuyang Dan Torbeles, Kuyang Don Robert Romero, Kuyang Lando Luto. At ganun din sa lahat ng ating mga kasado patroller, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtataguyod ng mga mahalagang mga balita na nagmumula sa iba't ibang dako ng ating bansa. Anyway, maraming salamat sa lahat ng ating mga sumubaybay ngayong araw ng Miyerkules. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. Partikular na po dyan sa nasa lugar po ng United States of America, dyan sa lugar ng Italy, dyan sa Roma. Magandang gabi at araw po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat po ng ating mga kawani ng mga gobyerno, maraming salamat po sa inyong lahat at sa patuloy po ninyong pangangalaga ng kapayapaan dito sa ating bansa. Siyempre, nalalapit na po ang ating midterm election. Sabi nga ay talagang ikangay ang susunod naman po na mangangampanya po ay ang mga nasa lokal na mga kandidato. Yan. Sabi nga'y talagang naandyan po mga kababayan, yung sabi nga'y magiliw nilang paglapit sa ating mga minamahal na mga kababayan. At sabi nga'y panunuyo sa ating mga minamahal na mga kalugar dito sa ating bansa. Sabi nga ay talagang kinakailangan pong ipakita po ninyo ang inyong matikas na paglapit sa kanila. Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. So migit kumulang na 1 oras at kalahati ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Head up sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mulit-muli, ako po ay magbabalik sa araw ng bukas. Ganap na 8 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Samahan po ninyo ako sa ating pagtatanghal sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. At syempre sa pangalan po ng ating buting station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang mindurinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman kung ito'y inyong maasahan ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Head up sa inyo pong lahat mga kababayan, sumainyo lahat ang kalakasan ng inyong pangatawan, ang basbas ng ating kataas-taasan. Adios, babalos,
amigos. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.